Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat kanang balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretsyo at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Kasi 'di ba yung issue na ang sinasabi ni Locaret na ine-urge niya ang mga senators na sumulat kay Bangag Jr. para madaliin, i-fast track ang impeachment ni Inday Sara. Sabi ko nga sa nakaraang vlog natin, 'di ba? Shonga bells. Hindi pwedeng makialam sa tama, sa maligal at maayos na pamahalaan ang presidente para madaliin ang impeachment ni Inday Sara. Pero alam naman natin yan na si Bangang Jr., si Lita Satanas, si Tambaloslos, lahat yung mga inayupak na yan, magkakasabwat para tanggalin si Inday Sara para wala na silang kalaban sa 2028. Murahin nila sa political spectrum o political arena ang mga Duterte. Nasa expose ko yan 2023 pa lang. Ayan, viral trending na nga dyan sa ating Facebook page. Ngayon, ano sinasabi nito ni Locaret? Okay, ang sagot niya doon, ba't daw siya, may sinasabi na pinatawad ka na daw ni Keso. At masyado ka lang excited. Tapos sabi niya, aminado ako, excited talaga ako every second on my life. Anong kajotahan niya? Hindi tinatanong sa'yo kung excited ka sa buhay mo. Ang tinatanong sa'yo, ang sinasabi sa'yo ni Keso, excited ka, kaya kung ano-anong lumalabas sa bunganga mo, hyper ka pa sa pinaka-hyper kasi yung pagiging representative niyan, hindi ka pang presidential spokesperson, kundi pang chismosa ka lang at pang clickbait ka lang sa YouTube channel mo. Lumalamon ka sa pag-clickbait, gaga. Ngayon, isa sa mga tanong, lumabas nitong weekend na ito, hindi pala anti-kidnapping group ng PNP ang nakapag-rescue sa 14-year-old foreign national, yung kinidnap, yung sinasabi ko sa inyo, kundi ibang grupo. Kita mo, di ba? Sabi ko sa inyo, hindi totoo nagkaroon ng hot pursuit noong February 25 na sinasabi ni John Vic Remulla. Fake news! Kayo ang fake news! Mga yawa ka mo. Ngayon, sinabi ng media, isa sa mga nagtanong, lumalabas na hindi totoo na ang anti-kidnapping group ang nag-rescue sa bata. So, nagkamali ba si palangga ninyo? Ano ang sabi dyan? Ano ang sabi ni Castro, ni Locaret? Ay, sinabi ba niya yan? Hindi ko kasi alam eh. Dapat siguro tanongin natin si John Vic. Hindi natin alamin kung may malalaman tayong impormasyon, sasabihin namin kaagad. Hoy, kayo mga Malacanang press corps, kung ako sa inyo, sayang yung magpunta-punta nyo dyan sa Malacanang. Kasi sasagutin lang kayo ng hangin o ng opinion o kung ano pa man. Tingnan nyo, napaka-importante ito. Walang alam. Pero pag tinanong, ano po masasabi nyo? Ano po ba ang i-regulate dyan sa mga vloggers? Naku, excited na excited siya. Kailangan panagutin yung mga nagpapakalat ng pages. Hindi po pwede yan na ganito na ganyan. Wala siyang alam kundi vloggers at Duterte. Pagdating sa mga importanteng mga katanungan, walang alam. Babalikan ko po kayo. Ano pong masasabi ninyo? May tanong siya. Ano pong tinanong ng mga reporters, ano pong masasabi ninyo doon sa, ano pong masasabi ng presidente? May idea po ba kayo na sinabi ni Presidente Bangag Jr., yung kanyang, hindi ba siya naaalarma dahil nga nagkaroon ng, ng meeting si Zelensky
at si Lolo Trump dito at nagkaroon, napanood yun naman yan, nagkaroon ng pambabastos ni Zelensky at pag-aaruga, yung ganon, yung parang ganon yung tanong. Ano ang sabi ni Lucaret? Ay, hindi pa kami nag-uusap ng presidente. Hindi ko alam, ganyan-ganyan. Walang alam. Butang ina. Anong classical spokesperson? Wala kang alam. Sabi ni Amboy Wally John Vic, walang hot pursuit. Yun na nga. Walang hot pursuit. And now, ito nga, dun sa kanilang press conference, 3 hours ago, mga kababayan, talagang fake news si John Vic Remulla. Ang sabi pa ng mga reporters doon na nagtanong, siguro nabigyan siya ng maling informasyon. Kaya nga sabi ko sa'yo, wala silang erratum o wala silang pagkukorek sa kanilang mga kapiki-pikian. Once na inilabas na nila ang fake news nila, syempre ang mga nag-uulat dyan, mga legitimate sinungaling na mga mainstream media, paniniwalaan ng tao, gagamitin niya as reference. Pero kalaunan, coming na rin sa mga media, na hindi pala totoo na anti-kidnapping group ang rumescue sa bata. Kaya tumpak yung sinabi ko sa inyo na February 23 pa lang, nagkaroon na ng ransom payment. At hindi talaga nila na-rescue. So yan. Excuse me. So yan ang tunay na peking balita, misleading fake news, kasinungalingan, panira sa pamilya na una sinabi nila na pogo o businesses ang niraran itong family na to. Di pa matori yan. Pagbibintangan mo na pogo yung pamilya, hindi naman pogo. O, hindi masagot nito ni Lucaret. Sinabi ba niya yan? Ay, ganon. Eh, di show nga, bells. Napanood nyo ba yung spokesperson ni Trump? Tangina. Walang lusot. Lahat ng tanong alam. Kasi nag-review. Kasi alam nila, ahead of time, bago sila sumalang sa media, pinag-uusapan nila kung ano yung mga possible na mga tatanungin ng media doon sa current event, sa current na pangyayari ng gobyerno. Eto si Lucaret, walang alam. Ano nangyari doon sa PSC na yun? Sa kay Nelson Morales, bakit nag-resign o whatsoever, mga ganito. Ay, aalamin natin yan. Aalamin natin yan. Hindi pa na ibababa ang ang impormasyon. Siguro nagmi-meeting sila ngayong mga moment na to at ibababa. Binabayaran? Magkano binabayad dyan? Di ba? So, masweldo yung ungas na yan, ang mga representation at ano pa. Yun lang ang ibibigay na informasyon. Akala ko ba messenger kayo? Messenger ka ng kasinungalingan ni Bangag. Di ba? Kung messenger ka, sabihin mo ng amo mo ay addictus benedictus. Na si Lisa Tanas ay kidnapper. Kidnapper, yup-yup boto. Ganyan. Anyway. Ito kasi yung tanong. Ito pala tanong. Naniniwala po ba kayo na napapanahon na magkakaroon ng regulatory para sa social media? Okay? Sa mainstream media, okay, sabi niya, sa mainstream media daw, may MTRCB, KBP upang i-regulate yung mga contents. Dapat din daw magkakaroon ng regulation sa social media upang maiwasan ang paninira na walang basihan at paggamit ng troll armies para sa maling impormasyon. Alam mo sinasabi ng paninira na walang basihan? Kasi bugbog na si Bangag. Bugbog na si Bangag, hindi sa paninira, kundi sa katotohanan na siya ay weak, julol, addictus benedictus na presidente. Kaya gusto nyo ngayon i-regulate mga hangal, whatever. Di ba? Imagine mo lahat, kasi ang pagiging kritiko, kasi sa larangan ng social media, hindi mo naman ginusto na mag-vlog ka, like in my case. Hindi ko pinangarap na okay, magnangak-ngak ako ngayon kasi gusto ko mag-vlogger. Walang ganon. I am just like you, an ordinary Filipino, an ordinary citizen na nagsulat, nag-video ako dahil sa kadyutahan ng Balikbayan Box nung panahon ni Noynoy at ng Tanimbala. Out of my galit, frustration sa kadyutahan ng gobyerno, nagsalita ako. It just so happened na nagustuhan ninyo yung bunganga ko. Then, makulit kayo, Marnica, mag-comment ka dito, Marnica, da. So, kinulit nyo ako hanggang sa, eto na ngayon. Ba't nawala? Ayan, nawala ako, ginurgur ako. Ikaw, Madam Kuring, sabi ni Madam Kuring, i-regulate ang mainstream media dahil fake news sila.
Exactly, kayo dapat ang i-regulate, mga julul. Kasi tayo, like you, ikaw, madam, ikaw, trollbuster, nagko-comment ka, ganyan-ganyan. Kapag nagba-viral kasi yung mga comment ng mga tao, tapos dumadami yung followers nila, so parang nagiging social media influencer. Imagine mo, lahat ng ordinaryong citizen, not only vloggers, i-regulate tayo dahil sinasabi natin ang katotohanan na si Marcos Jr. ay addictus benedictus, na si Lisa Tanas ay kidnapper, na si Lisa Tanas ay smuggler. Kung like ako, I'm just sa akin lang. Kaya nga lagi ko sinasabi, nasan yung case na tinakot-takot ako ng DND, ng NBI, ng DILG, ng PNP, AFP, lahat yung mga buwakan ng ina yan, tinakot-takot niyo ako ng July. Naku, magkikipag-ugnayan kami sa bansang Amerika, panagutin ang nagpakalat ng video ni Bangag na ito ay AI. Jalol! Authenticated. Ginugurgur na naman ako palangga. So, di ba, ayaw niya mag-file ng case against me. Katunayan na kayo ay mga losers. So, the only way para isuppress nyo kami mga 37 critics ng gobyernong Bangag, ay sisindakin nyo kami. At yung si Barbers at si Fernandez, yung mga hinayupak na yan, si Abante, lalo na si Barbers, at tatawagin niyang jokla si Mark Anthony Lopez. Kaibigan ko yan. Alam ko kung anong... Hi, Mark. Alam ko na maraming maraming mga idols yan na mga girlalus. Di ba? Mahilig yan sa mga magaganda like me, pero hindi niya ako hilig, I'm just, Hindi. But seriously speaking, bakit tatawagin ni Barbers? Ano ang problema? May problema ba siya sa mga pokla? Ibig sabihin, lumabas sa bunganga ni Barbers at sa utak niya na mayroon siyang problema, issue sa bakling. Ano issue mo sa mga bakling? Right? Identiskitade. Uy, abangan nyo yan, mga maisog dyan pupunta at ang mga PDP laban pupunta sa Hong Kong, right? Abangan nyo. I wish makapunta ako kaso hindi available ang alindog natin. Edgardo Gases, thank you. So yun mga kababayan. O balikan natin to. Okay. Sinasabi na yung mga trolls. Si Lisa Tanas ang may trolls. Diyos ko pa ulit last year, 2 years ago ko pa sinasabi sa inyo na si Lisa ay may trolls. Nagbabayad si Lisa Tanas ng firm. According sa aking source, 5 milyon sa kanya pa lang yung firm kada buwan. Yung mga trolls ni Lisa, mga trolls ni Bangag, iba rin. Yung mga trolls ninyo, iba rin ng Presidential Communications. Yung mga nagko-comment kay Lisa, buha ka ng inan nyo, i-regulate nyo yung mga sarili ninyo. Na huwag magpakalat ng fake news sa taong bayan na si Lisa Tanas ay hindi butod. Na si Lisa Tanas ay nagkaroon ng allergic reaction sa buto o sa diin man. Ginagago niyo yung taong bayan. Tapos ngayon, i-regulate niyo si Maharlika at ang mga palangga ko. Anong kasinungalingan na sinabi ko? Sinungaling ba ako na sinabi ko na si Lisa Tanas ay butod, mudlo, putot, kidnapper? Sinungaling ba ako dito na sinabi ko si Bangag ay ngiwi at authenticated addictus benedictus? Ano sinungaling doon? Kasi gusto nyo patahimikin kaming lahat para magwagi kayo sa inyong mga kandidato at sa 2028 gusto nyong gurgurin kami. Literal, si Inday Sara, ako. Dahil may assassin sa pinadala si Lisa Tanas at si Langka at si Bangag dito. Gusto nyong gurgurin ang aming mga bunganga, saktakutin, sindakin ng mga kaso-kaso ng mga hinayupak kayo kasi totoo lahat ang sinasabi namin na si Bangag Jr. ay dapat lumayas na dyan sa kanyang inuupuang peking pwesto dahil ang nagpapatakbo ng Pilipinas ay si Kidnapper Lisa. Ano pa yung mga pinag-usapan ng mga hunghang? Dapat na magkaroon ng batas, mga hakbang, okay? Para labanan daw ang fake news. Sabi may nagtanong, meron na bang ebidensya laban sa mga vloggers na nagpapakalat ng impormasyon? Bakit tanginan nyo? Bakit puro vlogger everyday na lang ng inyong press conference? Vlogger.
So isa lang ang ibig sabihin yan. Pagising ni Bangag, pagising ni Satanas, ano na naman kaya ang pinost ng 37 vloggers? Ano naman kaya ang pinost ni Maharlika? Baka mayroon na naman pinost si Maharlika galing sa puting ahas. Laman kami ng utak ninyo. Ibig sabihin, apektado kayo mga julul, mga kalaban ng bayan. Dahil kung gusto nyong i-improve ang sitwasyon ng buhay ng mga Pilipino, ang hulihin mo, Bangag Jr., ang pagkabalahan mo ng sinasabi mong bilang na ang araw ng mga hoarders. I think 2 years ago, sabi mo bilang na ang araw ng mga smuggler and hoarders. Pero in-appoint mo si Michael Ma. Kayo mismo ang nag-smuggle. Kayo mismo ang nag-i-import-export ng mga illegal o kung ano pa man at kayo nakikinabang ang gobyernong Bangag. Tapos araw-araw, baka ng ina, vlogger, puro vlogger. At vlogger lang ng critics sa anti-Bangag. Kaya ano naman yung mga vlogger na nagabiga-biga ang mga bilat nila, ginapakita-kita. Yung mga vlogger na mga syunga. Na pinapakita yung kanilang mga tinapyas na ilong, tinapyas na kipay, mga ganyan. Gusto nilang, sabi ni Mzar Mantolino, they want to silence the critics and dissenters. Obviously, nga, mga palangga, araw-araw ko naman sinasabi sa inyo yan eh. Di ba? So ngayon, gusto nilang magkaroon daw tayo ng registration o regulation. Kailangan mag-apply ka pa. Ang vloggers, most of the vloggers, hindi nila yan intended na maging vloggers. Yung iba, mag-post-post lang yan ng bonggang-bongga, tapos biglang one-hit wonder, tapos itinutuloy-tuloy na nila yung kanilang pagbablog-vlog. Di ba? Dahil natutuwa sila, dahil maraming nanonood, naririnig yung boses nila. Hindi nila intention yan. Hindi ka pwedeng mag-a-apply ka ngayon. Ako si Juan, ako si Petra, ay mag-a-apply ako kasi gusto ko maging vlogger. Hindi naman kami company. Hindi kami kumpanya para kumpanya ako. I have Maharlika Digital Network here in the US. It's registered. It's a business thing, Maharlika Digital Network. Social, di ba? I have my own network. You know what I mean? So ngayon, mga palangga, at hindi ako sakop sa mga kadyutahan. Kagal-tagal sa akin yung mga yan. Alam nyo, gagal sa akin yan. Sa Amerika, wala kaming ganyan. Walang regulation. We pay taxes. Like para kang self-employed. Diba? Diyan, diba? Diyan sa Pilipinas yata, nagbabayad naman ng mga taxes yung mga vloggers. Pero ang punto de vista ko dito, mga palangga, alam nyo na, sabi ni Biggie Warp, ibig sabihin, bukod sa pagnanakaw at pulburon, ang mission statement nila, ngagba palaka at ngagba kuting is to gurgur all impediments, threats, and hindrances to their evil acts. Exactly palangga. 1 trillion, 6.325 trillion %. Equivalent to our budget, national budget. Patahimikin si Maharlika. Hindi pa ba kayo nagigising? Papagurgur nga ako eh. 4 na kaso, 1 dismissed with prejudice, 3 I'm still fighting sa mga julol. Diba? Hinahabol ako dito, pinigipit ako gamit ang pera ng bayan. Pero nagpapagipit pa ako sa mga yawa. And now, the 37 vloggers, ginigipit nila. Hindi pa ba halata yun? Papagurgur nga ako eh. Ibig sabihin, napaka-effective ng nganga bells ko. Very precious. So I have to take care of my nganga bells. Pa-insert ko nga yung nganga bells ko. Pa-insert ko yung bunganga ko. Actually, insert yung bunganga ko eh. Kung sino ba yan, yung mga artist ng Hollywood, pina-insure yung mga legs nila and everything. Ako, pina-insure ko yung bunganga ko. Masyado kasing matulis. Okay? Insure natin yung kaya kayo mga 37 vloggers, ipa-insure ko muna rin yung mga bunganga nyo. Alright? Now what? Oh, ang tanong. Ang Department of Health, sabi nito, may ilang lugar, ang tanong sa kanya, may ilang bansa sa nakaranas ng mataas na heat index. Gaya ng Palawan, mainit ba ngayon dyan sa Pilipinas? Nueva Ecija at Quezon City. Ilang lugar sa Kamanava ay nagsususpindi ng mga klase. Ano ang preparation o contingency plans ng gobyerno tungkol dito? Oh. Sabi ni Locaret, ang Department of Health ay naglabas na ng paalala tungkol sa mga sakit na may kaugnayan sa matinding init.
Sa ngayon, kinakalkula pa rin ng gobyerno ang iba pang mga action plans tungkol dito. Ngunit inuuna na ng DOH ang pagpapakalat ng impormasyon upang maiwasan ang negatibong effect. Ganyan-ganyan. Kinakalkula ng DOH. Alam mo, wala siyang matinong statement. Wala siyang source. Yung legitimate source na, well, according to DOH, with this, with that, may mga data ka na ipapakita o ibabasahin dahil nagkaroon kayo ng pag-uusap ng DOH. Hindi yung mga pananaw mo lang. Kasi kailangan natin, very general statement na kailangan talaga natin protektahan ito mga tao kasi mainit. Mga ganon. Diba? Kasi talagang nakakabahala yung mga ganito. Parang si Robredo lang eh. Kasi ang mga impormasyon, dapat ganito, dapat ganyan. Wala siyang malinaw na source. Wala siyang malinaw na na mga impormasyon na sinabi ba exactly specific? Wala. Walang impormasyon. Ano po ang potensyal na effect nito sa ekonomiya? Wala. Ito yung mga tanong, wala pa kami impormasyon. Extreme caution lang ang dapat nating gawin. Extreme caution, that's very general. Walang contingency plan. At kailangan lang natin mag-ingat. Nakakabahala po talaga yan. Kakabahala po talaga daw, gaga. Kasi po, siyempre, kailangan talaga nating isabuhay o isaisip yung mga ganyan. Alalahanin po natin. Those answer na kahit elementary, mga pananaw, mga opinion na sa palagay ko, datapwat, ganito. Ang mga sagot, well, according to Dr. Chuchu, di ba? Ito yung dapat gawin, dahil ayon sa statistics, ganito, ganyan. Hindi ang mga sagot, ang pananaw po natin dyan, ang kailangan po natin yan. Siyempre, sinasabi din po ang gusto po natin, ay ang ating mga kababayan ay ligtas sila. Putangin ang mga sagot yan. Hoy! Bangag! Mamusdok ka na tani. Balaan nyo na, day. Soro, balaan mo na. Bangag, mamusdok na kamutani. Mamusdok na mga linti. Ano pa sila niya? Ito. Ito, ang tanong sa kanya. May reaction ba ang Malacanang sa mga claims sa Chinese social media apps na ang Palawan ay historically bahagi ng China? Ito sagot ng Brua. Ang naging desisyon ng International Court of Arbitration ay napakahalaga. Hindi ito maaring itapon lang sa basurahan. Ang tanong sa kanya, may reaction ba ang Malacanang sa claims ng sa Chinese social media apps na ang Palawan ay historically bahagi ng China? Ang sagot ng Gaga, ang naging desisyon ng International Court of Arbitration ay napakahalaga. Hindi ito maaaring itapon lang sa basurahan. Abo ang diputar, Linte, Norma Orense daw, Gaga. Sino nagsabing itapon sa basurahan ang desisyon ng Court of Arbitration? Ipaglaban natin ang ating karapatan sa ating teritoryo at maritime rights, tulad ng ipinahayag ng ating Pangulo noon. Ang tanong, specific, may reaction ba ang Malacanang? Ang sagot niya, napakahalaga ang desisyon ng arbitration court. Di buang-buang gid. Ano pa siling niya? Ipaglaban natin ang ating karapatan sa ating teritoryo at maritime rights, tulad ng pinahayag ni Pangulong Bangag noon. Patuloy nating paninindigan ang ating posisyon laban sa anumang pag-aangkin na walang batayan. Very general statement. You have to be specific. Kung walang sinabi, dahil mukhang hindi naman kayo nag-uusap ni Bangag, katulad ng sinabi mo dito nung tinanong ka kung anong pinag-usapan ni Marbil at nung Nelson Morales sa pag-resign niya, dapat wala pang details. No details yet. Balikan ko na lang kayo kasi mag-uusap pa kami ni Bangag. Sigurado ko, kapag nag-usap na kami ni Bangag, babalikan ko kayo. Pangako ko sa inyo, ibigay ko sa inyo impormasyon. Wala ka makukuhang substansya o resistensya sa mga ito ngayon tanong. Ano ang reaksyon ng Pangulo o Malacanang sa ulat? Ito na ngayon. Sa ulat na di umano'y may Chinese spies, ito yung sinabi ko kanina, na nag-donate sa PNP.
Okay, ulitin ko to. Ano daw ang reaksyon ng Malacanang ni Bangag? Ang sagot ni Locaret, marami na tayo tanggap na donations. Kabilang ang ambulansya at sasakyan. Lalo na sa Davao City nung panunungkulan ni Mayor Sara Duterte. Bakit mo ililihis? Ang tanong, ano ang reaksyon ni Bangag? Sa ulat na di umano, may Chinese spies na nag-donate sa PNP. Hindi pa na specific kung pera ba, kung anong dinonate. Bakit mo isisingit si Sara? Ang nag-donate ng ambulansya, tignan nyo yung balita, Chinese government, not China.